Sige, narito ang buong kwento na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, na may mga pangalan at detalye na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino, at ang tono ng Eleanor ay ginawang mas formal at pamilyar na Elena P.O. Nanay Elena. Depende sa konteksto. Si Daniel ay nanatili, si Nora ay nanatili rin, at si Thomas ay naging Mang Tomas. Ang orasan sa aking pulso, ang pagtukla sa pag-ibig ni Nanay Elena. Malamig at basa, kumakapit sa aking balat sa mga lugar na hindi dapat. Ang bigat sa hangin ay hindi mula sa pagtulog. Ito ay mula sa kahihiyan. Inihagis ko ang kumot pabalik ng may takot at tinitigan ang mga kumot. Basang-basa, hindi lang dampi ng pawis o natapong tsaa, kundi nakababad, dumidilim, hindi maikakaila. Ang aking damit pantulog ay kumakapit sa akin. Masyado akong mabilis na umupo, mabilis ang tibok ng puso, walang laman ang tiyan. Hindi. Hinila ko ang kumot mula sa kutson, kinuyom iyon ng mahigpit sa aking dibdib. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumipad ang aking isip. Paano ko ito pinayagan mangyari? Hindi ko kailanman nagkaroon ng ganitong aksidente, kahit sa ospital. Dumiretso ang aking mga mata sa orasan. -7:12. Magigising na ang bahay. Yumuko ako at itinulak ang nakabalumbon na kumot sa ilalim ng kama. Nakalantad ang kutson, ngayon ay may mansa at malamig. Kinuha ko ang throw blanket mula sa armchair at sinubukang takpan iyon, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto. Elise, nagsimula ako, ngunit nabasag ang aking boses. Nakatayo siya doon, isang paa pa rin, kalahati sa pinto, may tray sa kanyang mga kamay, tsaa, toast, marahil yogurt. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig kung saan nakasilip pa rin ang lailayan ng kumot. Wala siyang sinabi, tumayo lang ng walang galaw, hindi mabasa ang kanyang mukha. Ang katahimikan ay humaba ng napakatagal kaya nakalimutan kong huminga. Pagkatapos ay humakbang siya. Mahina akong kumaway na parang pipigilan yun siya. Yumuko siya, inabot sa ilalim ng kama, at hinila ang balumbon na itinago ko ilang segundo lang bago iyon. Tumulo ang tubig sa hardwood habang inaangat niya iyon. Hawak niya iyon gamit ang dalawang kamay, tiningnan ng isang beses, pagkatapos ay tumingin sa akin. Lumayo ako ng tingin. Hindi ko matitiis ang naiisip niya. Lumabas siya ng silid na may hawak na kumot sa kanyang mga braso, parahang kumalansing ang pinto sa likod niya. Umupo ako sa gilid ng kama, nakapatong ang mga kamay sa aking kandungan, basa pa rin, nanginginig pa rin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang aksidente o ang tahimik na paraan ng paggawa niya nito, na parang hindi ito isang sakuna. Nang bumalik si Elise, hindi siya kumatok. Pumasok siya na parang walang nangyari at inilapag ang tray sa dresser. Ako na ang bahala, sabi niya ng simple. Walang leksyon, walang tingin ng pagkasuklam. Iyon lang, na parang may inaayos siyang sirang drawer o natapong baso. Nakatitig lang ako sa gilid ng kama, magkakagulo ang aking mga daliri sa aking kandungan. Ang aking damit pantulog ay basa, kumakapit sa mga lugar na nagparamdam sa akin na maliit ako. Hindi pa ako nagpapalit. Ayaw kong gumalaw. Hindi siya naghintay ng permiso. Hinila niya ang mattress protector, iginulong iyon ng sanay, pagkatapos ay binuksan ng bahagya ang bintana bago winisikan ang mansa ng isang bagay mula sa ilalim ng lababo. Tahimik siyang gumalaw na parang nagawa na niya ito dati, na parang hindi ito bago sa kanya. Magdadala ako ng sariwang kumot, sabi niya sa ibabaw ng kanyang balikat. Hindi ako sumagot. Bumalik siya na may maputlang kulay abo na mga kumot. Hindi sa akin, sa kanya. Nakilala ko ang linen texture. Amoy eucalyptus sila. Pinanood ko siyang higpitan ang fitted sheet, pinapantay ang mga sulok, ang kanyang bibig ay tuwid. Nagdagdag siya ng malinis na kumot at umalis muli ng silid. Nang bumalik siya, inabot niya sa akin ang isang malambot na tuwalya at isang nakatuping damit. Pantalons de coton, isang mahabang tunik na nakalimutan kong pag-aari ko. Wala pa ring komento. Wala pa ring tanong. Ipaalam mo sa akin kapag tapos ka na, sabi niya. Dadalhin ko na ang labada. Tumango ako ng halos hindi. Mamaya,
Umupo ako sa kusina, nakabalot sa parehong tunik, may hawak na mainit na tasa na hindi ko naman hiningi. Ang boses ng aking anak ay umalingaw mula sa pasilyo. Anong nangyari sa kama? Amoy spray na panlinis ng mansa iyan. Hindi huminto si Elise. Ay, natapon ko kasi ang saan na dinala ko sa kanya kaninang umaga, sabi niya. Nakalagay sa lahat ng dako. Iyon lang. Maayos, magaan. Walang nanginginig sa kanyang boses. Tinitigan ko ang tasa sa harap ko, ang singaw ay kumukulot pa itaas na parang nabibilang sa iba. May isang bagay sa loob ko ang bahagyang lumuwag, ngunit hindi ko alam kung pasasalamat iyon o pagkalito. Kinabukasan ng umaga, tinanong niya kung gusto kong magmaneho. Nagmaneho kami ng tahimik sandali. Hindi nagtanong si Elise kung saan ako gustong pumunta at hindi ako nag-alo. Ang tunog ng gulong sa kalsada ang pumuno sa katahimikan sa pagitan namin at hinayaan kong gumala ang aking mga mata sa mga unang bukirin ng tagsibol, marupok at naghihintay. Ibinaba niya ang heater nang uminit ang kotse at ang hangin ay tila mas banayad, mas madaling huminga. Naisip ko ang kasinungalingan na sinabi niya, kung gaano kadali iyon dumating, kung gaano kalinis ang tunog nito, kung paano ko hindi kailanman nagawa iyon para sa akin. Umalis ako sa bahay sa edad na 19 na may 2 maleta at isang library card. Nalaman ko ang renta, init, at ang sakit sa aking mga tuhod ng walang tulong. Natutunan ko kung paano i-stretch ang kanin at frozen spinach sa 3 pagkain, kung paano ayusin ang tumutulong gripo gamit ang butter knife, kung paano mag-isa ng hindi malungkot. Hindi ako kailanman humingi ng labis, hindi dahil wala akong kailangan, kundi dahil hindi ko naisip na may magbibigay ng hindi humihingi pabalik. Nakilala ko si Mang Tomas sa isang book fair sa Eveston. Mahal niya ang makakapal na biographies at mas gusto niya ang makinig kaysa magsalita. Nagkaroon kami ng 32 tahimik na taon. Pagkatapos ay nagkasakit siya at muli akong nag-iisa. Ako ay 61 nang siya ay pumanaw. Hindi ako umiyak sa harap ng sinuman. Inayos ko ang mga bill, inimpake ang den, idinonate ang kalahati ng mga libro. Bumalik ako sa trabaho ng part-time at diniligan ang mga halaman na parang walang nagbago. Ginawa ko ito ng 7 pang taon bago sinabi sa akin ng sakit sa aking balakang na hindi ko na kaya ang lahat. Hindi ako lumipat sa bahay ni na Michael at Elise dahil hindi ako makapamuhay ng mag-isa. Lumipat ako dahil sinabi ng doktor na kailangan ko ng malinis na kama, patag na sahig, at tulong sa pagligo sa loob ng ilang linggo, hindi na. Sinabi ko sa aking sarili na panandalian lang iyon. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako naging pabigat, ngunit ang umagang iyon ay nagbago ng isang bagay. Hindi ang aksidente mismo, kundi ang katotohanan na nangyari iyon dito sa ilalim ng bubong ng iba kung saan ang bawat pulgada ay hindi akin upang pagtaguan. Huminto si Elise sa isang maliit na lot malapit sa isang hanay ng mga tindahan na gawa sa ladrilyo at pinatay ang makina. Nang iparada ni Elise ang kotse at tinanggal ang kanyang seatbelt, wala pa rin akong ideya kung nasaan kami. Isang maliit na storefront na may salaming bintana na may ulap ang nakalagay sa pagitan ng isang dry cleaner at isang sewing supply shop. Ang karatula sa itaas ng pinto ay nagsasaad lamang, balance. Hindi siya nagpaliwanag. Inabot lang niya sa likod ng upuan, inabot sa akin ang isang canvas bag na may nakatuping damit sa loob, at sinabi, may banyo kung gusto mong magpalit. Sinundan ko siya sa loob, hindi komportable. Ang hangin ay bahagyang amoy lemon at kahoy. Isang babae sa front desk ang humiti at inabot sa amin ang mga clipboard. Pinuna ni Elise ang akin nang hindi humihingi ng permiso. Hindi ko napagtanto kung nasaan kami hanggang sa pumasok ako sa pangunahing silid. Mga banig, unan, malambot na ilaw, walang salamin, isang bilog lang ng mga babae, lahat ay mas matanda, lahat ay nakasuot ng koton at kalmado. Gusto kong umalis. Sumikip ang aking lalamunan. Inilagay ni Elise ang isang banig sa tabi ng akin at umupo nang nakakrus ang mga binti. Hindi niya ako tiningnan, hindi umakto na parang ito ay para sa akin. Nagsimula lang siyang mag-stretch. Binati kami ng instruktor na parang matagal na kaming nandoon. Hindi siya humingi ng introduksyon sa sinuman. Hindi siya humingi ng medical histories.
Sinabi lang niya, mas maraming bigat ang dinadala natin kaysa sa ating balakang. Magbigay tayo ng espasyo. Dahan-dahan kaming nagsimula, humihinga, pagkatapos ay malumanay na paggalaw. Pelvic tilts, controlled squeezes. Naisip kong magmumukha akong katawa-tawa, ngunit walang nanonood. Ang lahat ay gumagalaw na parang bumabalik sa isang bagay na alam na nila. Nanatili si Elise sa aking tabi, tahimik at nakatuon. Hindi siya sumilip. Hindi siya bumulong ng pampatibay loob. Ginawa lang niya ang trabaho na parang nabibilang iyon sa aming dalawa. Nang matapos ang klase, umupo kami ng tahimik. Masakit ang aking katawan sa mga lugar na hindi ko na pinapakinggan. Ang aking dibdib ay hindi na gaanong masikip. Wala akong sinabi habang nag-impact kami. Wala rin siya. Ngunit habang papalabas kami sa maliwanag na hangin ng umaga, inabot niya sa akin ang isang maliit na flyer mula sa desk. Ang pamagat ay nagsasaad, 6 na linggo para sa lakas. Ang aking pangalan ay nakasulat na sa ibabang sulok. Pag-uwi, itinapon niya ang kanyang mga sapatos at naglakad patungo sa kusina na parang isa pang Huwebes. Tumayo ako sa pinto sandali pa, hawak ang flyer, hindi alam kung ano ang gagawin sa aking nararamdaman. Nang gabing iyon, iginiit kong tumulong sa paglilinis ng mesa. Hindi nakipagtalo si Elise, itinulak lang ang isang tumpok ng mga plato, patungo sa akin at lumipat sa lababo. Dahan-dahan akong nagdala ng mga gamit, maingat na huwag madaliin ang aking mga kamay. Ang bahay ay tila mas tahimik kaysa sa dati, maayos sa paraan na nagbibigay espasyo sa maliliit na paggalaw. Nang yumuko ako upang pulutin ang isang napkin na nadulas sa sahig, nasabit ang aking siko sa strap ng bag ni Elise na nakasandal sa upuan. Tumumba ito at nagkalat ang laman nito. Isang notebook, ang kanyang telepono, isang panulat, at isang maliit na sobre, cream-colored, bukas. Pasensya na, sabi ko, inaabot na. Nakaharap ang sobre. Hindi ko sinasadyang tumingin, ngunit ang card sa loob ay bahagyang lumabas, ang sulat kamay ay malinis at bilugan. Isang linya lang ang nakakuha ng aking pansin. Salamat sa pagtulong mo sa pagpapanatiling malinis si Lola. Natigilan ako. Ang pangalan sa ibaba ay hindi ko nakilala. Humakbang pabalik si Elise sa silid. Isang dish towel ang nakasabit sa kanyang balikat. Nakita niya ang sobre sa aking kamay at huminto. Sa loob ng isang segundo, walang sinuman sa amin ang gumalaw. Ang sandali ay hindi naramdaman na matalim o nakalantad. Naramdaman itong pamilyar, tulad ng pagtayo sa pasilyo na naghihintay na magpasya ang iba kung ano ang sasabihin. Hindi niya iyon inabot. Hindi siya nagpaliwanag. Naghintay lang siya. Isinuksok ko ang card pabalik sa sobre at iniabot sa kanya. Bahagyang nagdikit ang aming mga daliri. Kinuha niya iyon, tiniklop ang flap at inilagay muli sa kanyang bag ng walang salita. Walang paghingi ng tawad, walang pagkadismaya, tanging pagtanggap. Natapos kami sa paglilinis ng tahimik. Marahang kumalansing ang mga plato. Umagos ang tubig. Ang lahat ng karaniwan ay bumalik sa kanyang lugar. Mamaya, habang pinupunasan ko ang aking mga kamay at pinatay ang ilaw sa kusina, napagtanto ko kung gaano karami sa aking buhay ang ginugol sa paggawa ng parehong bagay, paghawak sa kailangang hawakan ng tahimik, nang walang saksi, nang walang humihingi ng pag-unawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, napansin kong mas kaunti ang iniisip ko tungkol sa nangyari sa akin, at mas marami tungkol sa maaaring natutunan ni Elisma.